Teka, ano ba yung SALN na yan? I mean, what the hell? Ngayong October 2025 ay nakita naman natin na nagsisilabasa ng mga SALN ng iba't ibang government officials. Ngunit ano nga ba yung ibig sabihin ng iba't ibang numero at affiliations na naririto? Una, tuklasin muna natin ang ibig sabihin nito. Ayon sa Civil Service Commission, ang SALN ay nangangahulugang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, and the disclosure of financial connections or business interests. Ibig sabihin, nilalaman nito ang mga sumusunod na pagmamay-ari ng mga government officials. Una, real property, tulad ng mga lupa o establishmento. Pangalawa, personal property, tulad ng mga magagarang kotse o pera nila sa bangko. Pangatlo, liabilities, kanilang mga utang. Pang-apat, investments, business ventures, o financial affiliations nila. The SALN also includes the identification of relatives within the fourth degree of consanguinity or affinity. Sa Republic Act 3019 o Anti-Graft Law, ay inaatasan ang mga public officials na mag-submit ng kanilang detailed SALN on their first 30 days of assuming office. Then, updating it and resubmitting it on or before April 15 every year and another 30 days upon leaving office. Narito ang itsura na naturang dokumento. Kumakailan lamang ay binalikwas ng bagong upong ombudsman na si Boying Remulla ang dating rules noong Administrasyong Duterte ukol sa pagkuha ng SALN na ipinag-utos ng dating ombudsman na si Samuel Martires na naglalamang dapat daw munang aprubahan na naturang opisyal ang sino mang gustong malaman ang nilalaman ng kanilang SALN. Sa madaling salita, kung ayaw nila kayong bigyan, edi wala. Kaya sa bagong circular memorandum na inilabas ni Remulla, ay binago niya muli ang guidelines para sa public access ng mga SALN. Alinsunod ito sa Republic Act 6713 na kung saan nakalagay sa Section 8 nito na dapat ang public has the right to know their SALN, including those ng kanilang mga asawa at mga anak na menor de edad. Dahil mas pinadali na ang proseso para sa pagkuha ng kopya nito, ay dali-dali na rin naglabas ang mga miyembro ng Senado ng kanilang mga SALN. All 24 of them. From a family well known in the business world, Mark Villar was registered as the richest member of the Senate with a total net worth of 1.26 billion pesos. Ang nasa pinakaibaba naman ng listahan ay ang dating Senate President na si Francis Cheese Escudero with a total of 18.84 million pesos. Upang maprotektahan ang privacy ng mga individual na ito, ay syempre hinaharangan ang mga confidential na detalye tulad ng mga address, kaya naman ay mga signatures. Ngunit, nakapukaw sa pansin ng publiko ang mga redacted na pangalan ng mga business interests and financial connections ni na Senator Joel Villanueva and Senator Miguel Zubiri na maaaring hinga ng paliwanag ng mga media outlets at publiko sa mga susunod na araw. Sa kasong hindi maipaliwanag ng isang official kung saan galing ang yaman na nanggagaling sa kanilang SALN mismo, ay maaaring ituring ito bilang isang ill-gotten wealth. Kaya naman, ay galing sa korupsyon. Sa kasalukuyan, naglabas na rin ng SALN ang ibang miyembro ng House of Representatives, kabilang ang House Speaker na si Faustino Bojeddi, ang Vice Presidente at Presidente naman na sina Sara Duterte at President Ferdinand Bongbong Marcos ay hindi pa naisa sa publiko at sa kanila na sadyang iniintay na ng masa. Ang SALN man ay isang napakahalagang dokumento at kasangkapan upang maibunyag pa ang iba't ibang mga korupsyon na lumalaganap sa ating bansa. Ay keep in mind na maaaring undervalued o kulang-kulang pa rin ang mga idinedeklara nila rito. And now you know. Kaya tayo ay patuloy na magmatsyag. Christopher Castro for WTH.